Palagay namin ay may graft and corruption ay pinafile po namin. Kami po ang nag-file sa Limbak siya kay now Congressman then Secretary Garin na ngayon ay nililitis na sa Sandigan Bayan. Kami po ang nag-file doon kay Commissioner Guanzon ng graft na ngayon po ay nililitis na sa RTC Bulacan. At marami pa po kami ibang na-file po rito, yung sa Sub 44 against former President Aquino at kami rin po yung nag-file. So, hindi po ito politiko, hindi po ito politika. Ito at talaga ay aming advocacy sa Citizens Crime Watch. Non-partisan po kami. Pero bakit sinabi na nag-admit na? Opo, alam na pala niyang ni insertions, dapat kumilos siya para hindi ito ang i-transmit sa as an enrolled bill. Dapat pinalik yan sa BICAM kung lalagyan ng insertion. Attorney, bakit graft na 241 million pesos sa Pilipinas? Graft po at saka falsification. Kasi yun po ang aming evaluation na ito po ang krimen na nagawa. May administrative case din ba na kasama sa Implied naman po yun pagka-ombudsman na we are invoking both the criminal and administrative jurisdictions of the Office of the Ombudsman. Malawak po ang kapangyarihan ng Ombudsman pagdating po sa graft and corruption. Well, sa ito pong falsification ay up to 6 years imprisonment. Yun pong sa graft ay depende po sa mapapatunayang value ng perwisyo sa pamahalaan. Sa administrative po, pwedeng suspension, pwedeng dismissal from the service, pwede rin kung convicted, perpetual absolute disqualification. Kung Alvarez, baka may magsabi, politika lang. Anong mabibisa? Well, karamihan pa wala nang masabi, diba? Kasabihin talaga, politika lang ito. Lahat naman na nangyayari, politika talaga, di ba? Parte ng politika yan. So sa akin naman, ang kawawa dito, yung mga empleyado na napag-utusan. Well, siguro pwede naman nilang depensa, magsabi lang sila ng totoo. Anong talaga yung issue? Kasi natin yung timing ng pag-file. Kasi kaka-i-reach na lang kay VP Sara Duterte. So kaya ganun yung mga needed. Alam nyo, yung sinasabi nilang timing, wala namang timing yung criminal case eh. Kung gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Gumawa ka ng krimen, alangan namang i-file mo yan sa susunod na taon. I-file mo yan sa nakaraang taon. Hindi pwede. Ginawa nila yan recently, kaya kinakailangan aksyonan ka agad natin. Pero may kinalaman ba ito sa pag-impeach ng Kamara kay VP? Wala, makahiwala yan. Kasi iba naman yung impeachment, ibang usapin yun. At ito, criminal case ito, ibang usapan dito. Ito gante, parang sa Or diversionary tactic. Hindi, teka. Yung sinasabi nilang diversionary tactic, at tingnan nyo ito. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Iba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab. Doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Ngayon, ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila sa yung kaso. Kaya silang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng issue na matatapunan itong iskandalo sa budget ng 2025. Kinonsult niyo ba si dating Pangulong Duterte dito sa pag-file na ng Hindi nga kami nagkausap, hindi kami nakita dahil from Tagum City, dumiretso na ako dito sa Manila para i-file yung kaso. Speaker, with your kind permission, pwede ko magdagdagan? Yung sinasabi nilang timing, actually, matagal na po namin ang pinag-iisipan. Kaya lang po, komplikado ang kaso. So, pinag-aralan pa po namin ito, kaya ngayon lang po namin ginawa. Kasi hindi naman po kami katulad ng ibang miyembro ng Quadcom na kumikilos na hindi nag-iisip. Pinag-isipan po namin itong mabuti. Kay Congressman Alvarez, sir, now na na-file na ho ninyo itong complaints ninyo, anong inaasahan ho ninyo na pagtugon dito ng anti-graft body? Kami naman, gusto lang namin patas yung laban on the merits. Tignan nila yung reklamo namin. Kung may merits naman, ay pwedeng isampas sa Sandigan Bayan. Kung walang merits, edi i-dismiss. Walang problema yun. Basta decision on the merits. Bakit ito ba si former President Duterte sa impeachment?
Hindi pa po. Sir, bakit puro members of the House ng quick response? Nandun yung krimen na nangyari. By sa Senate, sir. Sa Senado, siguro naman, kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Dahil alam niyo po, dito lang sa House of Representatives, matagal na kaming sumulat, nag-request kami ng kopya, official copy ng enrolled bill. Hanggang ngayon, tinatago nila, hindi nila binibigay sa amin. Pero kung nasa House Library na po yung enrolled bill, yung ratified bill, pati yung GAA, publicly available po siya. Pati-check ko sa aking yung chief of staff ko, dahil yung sulat namin, hindi nila sinagot. Nag-request kami. Pinapalik kasi yan si Juan. Gano'n ka seryoso? Kuya, si Attorney Jimmy Bundok. Attorney Jimmy. Ano po ang Boss, konti lang ako. Dalipe. Saldi po. Hey guys.